Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, una digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa ilang masandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at nagkahari, isang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, mababasa natin sa iba't ibang mga vlog, sa iba't ibang mga aklat tungkol sa edukasyon, na ang mga mag-aaral sa 21st century ay ibang-iba na. Hindi na nila kailangan ang mga teacher sapagkat sa pamamagitan ng mga internet, makukuha na nila ang lahat ng kailangan. At totoo ito, sa ngayon, napakasarap ng buhay ng isang estudyante. Hindi mo na kailangan ang mag-research. Hindi mo na kailangan ang magdamag na pag-aaral. Maaari kang magdamag sa computer, maaari kang magdamag sa internet, sa ibang mga bagay, hindi sa pag-aaral. Totoo ito dahil sa teknolohiya. Ang mabilis na pag-unlad, sabi nila, pag-unlad ng teknolohiya. Ngunit hindi ito dahilan upang makakalimutan ang ating mga paaralan kung ano ang totoong edukasyon. Sa ngayon, kapansin-pansin na kung ano yung dapat uunahin ay siyang nahuhuli sa ating mga paaralan. Ang totoong edukasyon sa pananaw ng inyong kagabay ay ang edukasyon ng paghubog ng wastong pag-uugali ng tamang karakter ng isang estudyante. Character education. Sa ngayon, ang mga magulang, ang mga mag-aaral, nakatutok sila, nakafocus sila sa pagiging summa cum laude, magna cum laude. At dito nga nagkakaroon ng hindi pantay na oportunidad sa mga mag-aaral. Sa nakarang mga henerasyon, masasabi natin, before the 21st century, bago ang digital education, ang education by technology, makikita natin sa mga graduation, sa mga pagtatapos, na marami ang higit na nakakalaman sa mga mahihirap kaysa mga mayayaman. Pero ngayon, dahil sa technology, kawawa ang hindi kaya ang computer. Kaya, muli nanawagan tayo. Hindi naman sa sinasabi natin ibalik ang dati. Pero gawin pa rin sana ng ating mga school curriculum na ang pangunahing subject ay ang character education, ang values education, ang pagpahalaga ng tamang pagpapalaki at sapagkat ang mga estudyante ayon sa turo sa social studies, lalong-lalo na sa character at values education, ang mahalaga at kung sino at ano ang isang individual sa panahon nang siya ay magtapos, sa panahon na siya ay magpersona ng kanyang napag-aralan, ng kanyang propesyon. Isang doktor, isang magagamot, isang abogado, o isang teacher. Kaya panawagan natin sa mga school, kahit na magyamanin natin, kahit na magbibigay focus tayo sa education by technology, ay sisikapin pa rin natin ang
pangunahan sa ating mga curriculum, lalong-lalo na sa elementary at sa high school, ang character education. Edukasyon ng pagpakatao, edukasyon ng paghubog ng mga produkto ng mga individual sa susunod na mga henerasyon ng mga makatao, makabayan, at higit sa lahat, makadiyos. Huwag natin itong kalimutan. Anuman ang biyaya na ibibigay sa atin ng technology, huwag natin kakalimutan. Uunahin pa rin natin ang character education. Sapagkat ang karakter ng isang tao, anuman ang henerasyon, nabubuo pa rin sa pagpapalaki kung paano sa palalakihin. Nakakalamang-alamang. Hindi natin kinakalaban ang edukasyon sa ngayon. Mahalaga pa rin para sa inyong lingkod ang edukasyon para sa ating susunod na mga henerasyon. Mayroon din tayong mga anak, mayroon din tayong mga apo na dapat magpatuloy sa kanilang pag-aaral. Kung ano ang susunod sa teknolohiya, wala tayong masasabi. Pero sa ngayon, aaminin natin, ang isang estudyante, tanungin mo lang kung ano ang dapat, anong mga sagot sa mga katanungan nila. Ipindot na lamang ng isang butones at alam na kung ano ang sagot. Siguro hindi masamang sasabihin, iba ang matalino sa mga nakarang henerasyon bago ang 21st century kung ang pag-uusapan ay talagang talino. Kung academic achievement, tulad halimbawa ng magiging laude-laude, naniniwala tayong kayang-kayang ibigay ng technology. Pero ang totoong edukasyon, kailangan pa rin natin ang mga nakaraang mga at mga turo, ang nakaraang mga subject katulad ng social studies, bigyan pa rin natin ng diin. Humanities, ito, dito dapat nakafocus. Kasi tayo, nagiging estudyante tayo, nagiging mag-aaral tayo. At pinalad nga na may mga taong nagiging teacher tayo. Kaya alam natin, at ngayon nandito tayo sa digital world. Malakas pa rin tayo. Wala ka lang tayong kakayahan sa mga digital tools. Hindi nga lang tayo sanay, hindi tayo bihasa. Pero pagdating sa obserbasyon, pagdating sa mga aral, ating nararamdaman na higit pa rin natin kailangan ang character education. Kaya maliit man ang boses natin, hindi man tayo maririnig ng nakakarami, nananawagan pa rin tayo na huwag natin isang tabi ang totoong edukasyon, ang character education, values education. Sana maibalik natin yan. Hindi naman natin ibabalik na yung lang. Pero ang ibig sabihin, tulad halimbawa ng social studies na malaking bagay sa pag-develop ng isang individual, lalo na kung ang pag-uusapan ang pagiging makatao at makabayan, kailangan natin ang social studies. Pero anong nangyayari ngayon? Isinantabi sa mathematics at sa reading comprehension. Masakit nga na mismo ang Department of Education ay nagbigay mong kahit sa college na alisin na sa mga curriculum ang ethics courses, ang edukasyon ng values, ang value education at ang character education, na siguro ng DepEd ngayon na matuto ang ating mga kabataan kung paano magnakaw sa gobyerno, paano magiging switik na politiko. Yan siguro ang nais nila sa school curriculum. Sana huwag natin gawin ito, mga kagabay.